Tuloy-tuloy yung ating pancit series, and today we are making a traditional heritage heirloom recipe called pancit lang-lang. Very old recipe. You can even find it sa El Filibusterismo ni Jose Rizal. Pero dito sa Caloocan, merong version na tinatawag na pancit lang-lang, aka Pinoy Ramen. So eto, natikman natin. Today, I will try to recreate it dito. Let's see, ano magiging mas okay yung version ko or version niya. So eto, sobrang kong excited kasi matitikman ko na yung sinasabi ng very traditional, almost forgotten recipe na pansit lang-lang. Pero dito, kasi hindi nga kilala ng mga Pilipino, repackaged as Pinoy Ramen. Ito na, parating na. Hello, Chef. Ito po yung aming Filipino style ramen or mas kilala bilang lang-lang. Lang-lang. So, ito siya. Medyo thick ang soup nakikita natin. Then, may slices of pork. Ang presentation niya, very much like a ramen. Pero, ang base recipe talaga niya is a very old na preparation ng pancit, yung lang-lang. And I will try it. So, medyo orange siya kasi may atsuete. Very clean flavors, very straightforward. Titikman natin with the noodles. So, it's good as a meal. Na-intriga sa recipe na to kasi hindi pa ako nakagawa nito ever sa aking buhay. Okay lang ba sa'yo kung gagawa ko ng version ko? Yes, Chef. Our pleasure. O, diba? Subukan natin kung papasa ba. And I am boiling my soup. Ito yung kaldo natin, ating soup base. And this is a mix of pork ribs, chicken breast, wings, neck, and meron akong konting aromatics. Very simple lang. May garlic, may onions, may konting carrots. At ang nagbibigay ng special na medyo complex flavor dito, ang nagpapabigat sa lasa, hibi. Hibi or dried shrimp, which we rinsed several times. Yan. Ito yung magbibigay ng medyo complex. So siguro, pwede mong sabihin nga na medyo may ramen notes because in Japanese ramen, ang ginagamit naman yung bonito flakes, no? Yung aged na tuna. But here, kasi Pinas tayo, ang ginagamit ay hibi or yung dried shrimp. So we will just let that simmer. Ang aking chicken breast, eto, tatanggalin ko yung aking chicken breast kasi ito yung gagawin kong sahog sa aking soup later on. I will shred this for my topping. And eto, tuloy-tuloy yung pag-boil nito. But now, I'm adding yung nagbibigay ng special color sa kanya, yung atsuete. No? So, it will give it a nice orangey color of the broth. So, after this, isi-strain natin to lahat, no? Tanggalin natin tong ating mga laman-laman. Strain natin. And ito yung ating manok, hihimayin natin. Yan. Ito, very old-fashioned yung style natin. So, hihimay-himayin natin yung ating boiled chicken meat. Tanggalin din natin yung ating meat galing sa ating mga buto-buto para walang sayang. So, iba-iba. Ito yung sabaw na to is para siyang gawa sa kung anong meron ka. Kaya sinasabi siyang lang-lang. Kaya ito lang meron. Kaya pagtiyagaan mo na, gawan mo ng paraan. So ito, halo-halo natin yung meats. May chicken, may pork, and now magigisa tayo. At lulutuin ko na yung aking pansit lang-lang. Yan. Yung sibuyas. Yan, no? Pag nagluluto ka nito, kung anong meron ka, yun lang ilalagay mo. Kaya naging parang lang-lang. Ito lang meron. So, you can be as creative as possible kung ano yung ihahalo mo dito sa inyong sabaw. So, yun ang presumption ng recipe, ha. Ito, para mas maging complex yung ating flavors. Gisa-gisa. Lalagyan na natin yung ating naghalong chicken and pork meat. Gigisa natin yung ating meats. Ito siya. At alam talaga natin lahat
Basta may pansit, may noodles, may pagsalo-salo at pagsama ng kung sino-sino, kapamilya, katrabaho. It's a dish meant to be shared. Yes. Oh, isa lang natin sa patis. And ngayon, ilalagay ko na yung aking kaldo. Pinagkulo ang mga buto-buto, aromatics, and of course, ang magandang kulay galing sa ating atsuete. Lalagay natin yung ating Good Life egg noodles, which is healthier dahil it's made with real egg. At hindi siya greasy kasi steamed siya, hindi naman siya fried. And the starch of the noodles will thicken up the broth ng konti pa. So, mas may body. Yan. And now we will add our Good Life Premium Vermicelli. Lalagay ko. Very crystal-like yung ating noodles. Good Life talaga yung ginagamit ko for my pancit dishes. Dapat nakaabang na yung kakain nito para habang mainit pa, kakain na agad. And eto, lalagyan na natin yung ating tenga ng daga. A bit of texture, no? Ito, buo-buo yung gusto ko para kitang-kita yung aking tenga ng daga. Looks good. Looks yummy. And lalagay ko na rin aking repolyo. At ito, malapit na natin na isoserve yung ating sabaw or sopas. And to finish, ito yung nagpapalinamnam, gatas. Then, patis. Yan. Yan. Paminta. Then, konti lang paminta dito and you can just add pepper as you enjoy your bowl of pancit lang. At luto na! At titikman natin. And we are ready to serve ito. Look at that, oh. Para siyang sopas nga. Instead of macaroni noodles, pwede pala tong pancit sotanghon at egg noodles, oh. Yan, oh. Looks good. And for our topping, lalagyan natin ng ating spring onions or leeks, konting garlic. Yan. Then ang ating soft-boiled egg. And konting pa sesame oil. O, diba? Masarap! Let me taste. Pero papatikim natin to, ha? Hindi lang yung ako magsasabing masarap, dapat pumasa. Ako, nasarapan ako. Titignan natin kung masarapan si Chef Ian dito. Sa kanya pang restaurant, aking pambahay lang. Sige, tignan natin kung papasabay yung luto ko. Sabaw. Yan, oo. Yan, itong style ko, medyo home style para magaya naman ng ating mga followers. Ano, pasado ba? Pasado siya. O, di ba? Pasado po. Di ba? Haluin ko po siya. Haluin mo, oo. Yan. Lahat ng elements. Ang difference kasi yung gamit ko kasi na noodles ay vermicelli, sotanghon. Ang gamit mo ay bihon. Kaya ito sa akin, medyo mas silky yung texture. Very balanced yung flavor. And maganda yung texture kasi dalawa yung natin, noodles. Noodles, di ba? Oh. At saka medyo malapit din talaga sa original na konsepto mo. Tsaka very traditional ng mga recipes, ingredients. Ingredients niya. Like gumamit ng tayong daga, atsuete. Yeah. The noodles, very complementing siya din sa ating soup kasi medyo maalat-alat na yung ating Broth, di ba? Broth, Yeah. because of the stock ng chicken. At saka healthy din kasi may gulay na tayong hinalo sa ating sabaw. So, maraming salamat and di ba, success tayo ngayon na recreate natin yung ating traditional na lang dito sa Caloocan and also based on the recipe published in El Filibusterismo.